So, Friday ngayon, March 1 at syempre, naisip ko lang kung magluluto na naman ako ng munggo ngayon pero lalagyan ko na siya ng bunga ng ampalaya kasi nang nakaraan, walang bunga ng ampalaya yung nilagay ko. So, talbos ng kamuti, talbos ng ampalaya, talbos ng alugbati, tapos nilagyan ko ng talbos ng malunggay. So, alam nyo, hindi pa rin to kompleto yung aking munggo na may mga talbos-talbos kasi nga ang wala na naman dito ay ang chicharong baboy, 'di ba? So ang aking talbos na munggo ngayon, yung ginisang munggo ko pala ay ang dami na niyang sahog. So konting-konti na lang talaga makukumpleto ko na siya. Kaso lang nasa palengke na ako niyan at nakauwi na ako. Wala na naman yung aking chicharong baboy para talagang kompletong-kompleto na dapat ang aking recipe. So, sobrang maaga nga ako ngayon nagising dahil gusto ko 'pag namalengke ako yung mga fresh pa yung aking mabibili. So, ayoko yung mga kahapon pa, tapos siyempre gusto ko 'pag nagulay ako yung magaganda pa naman yung dahon na mailalagay ko. So, umalis ako maaga pa tapos, bumili ako ng mga karne, tapos may mga manok din, tapos may kaunting prutas. Tapos naisip ko na habang namamalengke ako, gusto ko naman maginisang munggo kasi nung nakaraan, yung pag-gisa ko ng munggo is kulang-kulang kasi yun, eh. So, nasa isip ko na yung chicharong baboy, chicharong baboy, chicharong baboy. So, pag-uwi ko wala ko nalang chicharong baboy at ang nangyari pa ay hindi pa din talaga kompleto ito kasi nga gusto ko magluto ako yung kumpleto ricados ba kasi nga siyempre ikaw din naman kakain, hindi mo naman ibebenta, bakit hindi mo pasarapan, 'di ba? So, nung mga time na 'to, nagpakuha pa ako nito sa anak ko ng talbos ng malunggay kasi nga pakiramdam ko parang kulang pa rin yung aking gulay kasi ang nailagay ko lang dito is talbos ng ampalaya, alugbati, kamote, tapos bunga ng ampalaya, tapos hindi ako maka-get over doon sa aking chicharong baboy. So, wala na akong magawa nun dahil nakauwi na ako. Alangan naman babalik pa ako doon at magbili lang ako ng chicharong baboy. Ang mahal-mahal ng pamasahe galing dito sa apartment namin at pumunta doon sa lugar kung saan ako makakapamili. 100 ang tricycle papunta doon, 100 ang tricycle pabalik dito, lalo na kung may dala ka. So, 200 pesos, balikan lang yun. Pero syempre malapit lang sana yan kung lalakarin mo, kaso lang siyempre 'pag may dala ka medyo mabigat. So, kailangan mo talagang mag-special ng tricycle papasok dito sa aming tinitirahan. So, ayun nga, bumili nga ako diyan ng malunggay, mga talong, mga lahat ng mga gulay ba kasi nga gusto ko palagi na lang kami dito maggulay. Kung may manok man, ay bihira lang kasi baka tubuan naman kami ng balahibo 'pag puro manok lang at saka nakakasawa 'pag palaging manok, 'pag palaging nakakasawa. So, bumili din ako ng mga cauliflower tapos ilang prutas lang kasi nga siyempre nagba-budget tayo ngayon. So, kailangan tumagal 'to, I mean umabot 'to ng 1 linggo pero siyempre sa isang araw 3 beses kayo kakain. Siyempre hindi lang 3 beses, minsan 4, 5, 6 pa, 'di ba? Kasi nga 'pag may merienda pa kayo, kaya kahit sabihin mo yung budget mo ay pabaotin mo ng 1 linggo, minsan hindi talaga yan umaabot kahit gaano ka pa kagaling mag-budget. Siguro kung titingnan mo lang siguro yung mga pinamili mo, siguro aabot talaga siya sa 1 linggo kung hindi mo siya lulutuin, hindi mo siya kakainin. Kaso nga lang sa akin, tinatantya ko na talaga. So, ayan, papakita ko sa inyo yung ating ingredients. So, nakapaglaga na ako ng munggo, may talbos na ako ng kamote, may talbos na ako ng alugbati, at talbos ng ampalaya, at nakahiwa na rin ako ng bunga ampalaya, may baboy na rin, sibuyas, kamatis, at bawang. So, umalis pa dito si JM kasi sabi ko sa kanya, ikuha niya ako ng talbos ng kamote dahil kulang yung aking mga talbos. So, ayan nga, kung nakita nyo is hindi kasi ako pwede pa kumain ngayon ng mga matitigas na pagkain kasi nga syempre alam nyo na nasa 90 years old na ako ngayon, charing. So, wala ako ngayon panguya, kaya gusto ko lahat ng niluluto ko ay medyo malambot at may sabaw.
So ito na, dumating na nga si JM na nanguha ng malunggay. Mabuti dito, marami ditong malunggay at sabi niya nga sa akin ay hindi na daw yung iba press, mga dilaw na kasi nga tag-init na ngayon kaya ayun, makukompleto na ito, idadagdag natin dito sa ating lulutuing ginisang munggo. So grabe, di ba? Sobrang daming gulay, napakasarap naman kasi magluto kapag kompleto at alam nyo ba, gulay is life. Kaya kung nakikita nyo, grabe. Overloaded tayo ngayon sa gulay pero gusto ko talagang tumaba, no? Kaya gusto ko talaga lagi ako magulay-gulay. Pero syempre, hindi naman ganun kadali magpataba kasi yung lahi natin is payat. Kaya sabi ko nga, baka dito ako tumaba kasi nga sobrang gulay-gulay lang kami lagi. Gulay-gulay. So, ayan, gulay, isda, manok, baboy. So, ngayon, nagpapainit na ako ng kawali. So, yung kawali ko na binili is 159 lang yan. At pwede ko na din yan lutuan lahat, sinangag, longganisa, isda, manok, baboy. Pwede na ako dyan lahat magsabaw. Lahat na niluluto ko na dyan. At syempre, dahil magigisa tayo ngayon ng munggo, ay syempre, inuna natin yung bawang. So, pagka nagisa natin yung bawang at mag-brown-brown na siya, syempre, isusunod naman natin dyan ang sibuyas. At kapag luto na yung ating sibuyas, brown na, malambot na, syempre matik yan, ilalagay na natin yung ating kamatis. So ayan, so kaunting-kaunti lang yung aking mantika na nilagay dito kasi nga mayroon akong gigisahin na baboy at syempre may mga taba-taba yan na kaunti, hindi naman puro taba, kumbaga may mga side siya na mataba, tapos syempre magmamantika yun so yung mantika niya madadagdag diyan sa may mantika na nilagay ko. So mangyayari dyan mamaya kapag medyo madami yung mantika, ibabawasan ko yan kasi nga ayaw ko ng masyadong maraming mantika. So hindi nga pala nito kumakain si Kano ng ganitong ulam. Take note, hindi talaga siya kumakain kasi nga may baboy. So ang gusto lang niya lagi manok at mga gulay-gulay lang. So kapag may baboy, hindi siya kakain. Pag maalat, hindi siya kakain. Kapag mamantika, hindi siya kakain. So, ganun dito kagastos kasi nga, syempre, iba yung pagkain niya, iba yung sa amin kasi nga, hindi ko type yung mga niluluto niya kasi nga, medyo walang lasa, hindi niya rin type yung niluluto ko minsan kasi nga, medyo maalat at mamantika. Kaso lang, syempre, ito yung nakasanayan ko, kaya nga, medyo magastos kasi doble ang gastos kasi yung pagkain namin magkakaiba. So, ayan na. Kung nakita nyo, nilagay ko na yung taba ng baboy. So, medyo nag-brown-brown na siya. At nilagay ko na rin dyan ang laman naman ng baboy. So, mas maganda kasi kapag madami kang mga sahog-sahog. Pero, di ba minsan, kahit chicharong baboy lang, pwede na Yan dati yung ginagawa namin na parang baboy, yung chicharong baboy. So, dito na part, naglagay na din ako dito ng paminta habang hindi ko pa nailalatag lahat para kahit papano mawala yung langsa ng baboy. At, syempre, kukunting kulo, kunting halo, tapos pagkatapos nito ay, di ba, nagba-brown na silang lahat, nawala na din yung mantika, ilalagay ko na yung munggo. Ito yung munggo na pinakuluan ko, medyo matagal ko siyang pinakuluan kasi nga nakalimutan ko kagabi na ibabad siya sa tubig kasi nga mas mabilis yung munggo pakuluan kapag nakababad na siya sa tubig. Kaso lang nawala sa isip ko at wala sa plano ko na magluto ng munggo. Kaya nga minsan ayoko na rin magplano kasi pag nagpaplano ako hindi natutuloy. Pero kapag hindi ako nagpaplano natutuloy. So ayan, habang nagpe-prepare ako kanina, naghuhugas ako ng mga gulay, naglalaga na ako ng munggo. So naglagay pala ako dito ng tubig na 2 baso. At syempre, kapag gusto nyo naman dagdagan, pwede nyo naman siya mamaya dagdagan kapag malambot na. So, ayan, nang kumulo siya, nilagyan ko na siya ng bunga, hindi daon, bunga ng ampalaya. So, ang ampalaya dito, no, hindi siya mapait, hindi katulad sa mga probinsya natin na kailangan pa natin pigain sa may asin para mawala yung pait. Dito, kahit hindi mo na siya pigain sa asin, wala na talaga siyang pait kasi nga medyo malayo kasi itong pinanggalingan ng mga ampalaya, diba? So, mga bago sila makarating sa palengke, mga ilang araw na silang napitas sa farm. So, nang medyo luto na siya, ayan na, nakikita nyo, nag-a-add na ako dito ng talbos ng kamote.
So, yan yung dahon ng kamote. Mayroong isang color niyan, violet. So, pwede to sa mga anemic. So, hindi ko kasi alam kung anemic ako or high blood kasi minsan nahihilo ako. Kaso lang baka sa pagsi-cellphone ko lang to. So, pagkatapos niyan, medyo lumambot na din siya. So, ang isusunod ko naman dito na ilagay ay ang dahon ng alugbati. Mas masarap talaga pag madami siyang mga dahon-dahon kasi doon pa lang is panalo ka na kasi nga ini-imagine mo pa lang 'di ba ang sarap. So, ayan na pagkatapos niya nilalagay ko na din yung ating tawag nyo talbos ng ampalaya. So, mayroon tayong talbos ng ampalaya dyan. Pero, tingnan nyo muna kasi medyo mataba kasi yung dahon ng alugbati. Pero, pag hindi pa siya okay, wag nyo muna ilagay yung talbos ng ampalaya. So, ayan na nilunod ko na yung ating talbos ng ampalaya at syempre, halu-haluin ko lang yan siya ng konti. And then, naglagay din pala ako dito ng Knorr 4 cubes para nga mas malasa itong ating ginisang munggo na may baboy. Kasi, iwan ko ba dito kasi lahat na lang kasi kailangan mo may mga Knorr cubes, no? Pag sa probinsya, parang walang ganito eh. So, ayan, medyo malambot na silang lahat. At syempre, dito, pwede ko na dito ilagay ang ating dahon ng malunggay. So, kung nakikita nyo, kompleto ricados, kulang na lang talaga ang chicharong baboy. So, next time talaga, maglilista na talaga ako bago umalis ng bahay. Kasi, pagdating ko ng palengke, nawawala na lahat sa isip ko yung bibilin ko. Kung ano-ano na lang yung nadadampot ko. Kasi nga, syempre, nagmamadali din akong umuwi dahil ang init, tsaka ayokong magstay sa palengke ng matagal kasi syempre kapag nandoon ka may nakita ka bibilhin mo lalo na pag wala kang listahan, 'di ba? So ayan lang ang ating ulam ngayon at syempre imagine niyo na lang muna na mayroon tayo diyang chicharong baboy. So ayan, so habang nagnaantay namin yung maluto is magchika-chika muna kami dito sa lamesa. So ayan, dyan lang muna and bye-bye.